I mean, tandaan natin, mga anak ng Diyos. Okay? Ano sasabihin ni Satan? Di ba kailangan mo? Di ba nagugutom ka ngayon? Ito ang sabaw. Sige na. Okay? Pagka tinikman mo na yon, okay, kumain ka na kumain, okay, naubos mo, sasabihin sa'yo ni Satan, huwag ka muna nga alis. Meron pa. Actually, 10 kaldero yan para sa'yo eh. Okay? Hindi kanya, tandaan po natin mga kapatid ko, magaling si Satan. Okay? Hindi kanya pakakawalan ng ganun-ganun na lamang. Okay? Guguyoin niya tayo. So, malinaw po mga kapatid, that Esau, for him, he despised his spiritual privilege. Kamusta tayo? Alam ko, naniniwala ako, marami sa atin dito, hindi naman tayo kasing garapal, I'm sorry to say that, na katulad ni Esau, pero alam po ninyo, kahit hindi tayo ganun kasing ano ni Esau, okay, I mean, yung ginagawa niya, maraming mga anak ng Diyos ang gumagawa nun. Hindi lamang po doon, ano pang ginawa ni Esau? Okay, malinaw po, he demonstrated, pinakita niya yung kanyang pagiging, yung kanyang priorities sa kanyang karnal, his carnal priorities. Yung bagay na ang importante, yung pakikinabangan ng aking katawan, ng aking laman. Hello? Okay? Pagka sinasabi, yung bagay na pleasure, bagay na masisiyahan si ako. Okay? Yung masisiyahan ng aking katawan, anything na magiging parang talaga namang ako ay hindi lang mabubusog, hindi lang masasarapan, magre-relax, lahat ng mga bagay na yan. Okay? Makikita po natin, kaya he despises the spiritual thing sapagkat nakafocus siya sa physical thing. Tingnan po ninyo, sabi doon sa Hebrews, paano siya sinabihan doon? Sa Hebrews 12, yung second account natin, yung account tungkol kay Esau sa kanyang pagkukulang. Tingnan po ninyo, sabing gano'n, anong halaga para sa kanya ng birthright? Just for a single meal. Ganyan nakahalaga ang kanyang spiritual privilege. Okay? At paano siya ipinicture o inillustrate ng New Testament? Ang sabi, si Esau daw ay godless. Wow! Nakakayanig ito. Bakit kamo? Apo ko ni Abraham. Kilala ko si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kilala ko sila. Okay? At naglingkod din ako. Kasama ako ng tatay ko, sumasamba kami. Pero imagine kung paano siya dinescribe ng salita ng Diyos. Esau was godless. Ibig sabihin pala, kahit pala ako'y umaattend sa church, kahit pala ako'y nagbabasa ng Biblia at nakapakinig na ng mensahe ng Diyos, I can still be considered godless kung ang Diyos, ang prioridad ng buhay ko ay ang sarili ko. Buti pa kung ang prioridad ng buhay niya, pera eh. May God pa rin siya, si pera. Tama? But if yourself is your priority, carnal priority, wala kang God dahil ang God mo, sarili mo. Wala kang ibang sasambahin, wala kang ibang susundin. Kung hindi ang sarili mo, that's the reason why, ang sabi ng Biblia, Esau was godless. I mean, ewan ko po, kung kayo po, importante sa inyo yung inyong kaligtasan, yung buhay pagkatapos nito, para i-describe na ikaw ay godless, napakatindi po nito. Okay? Kasi maraming mga tao ngayon naniniwala, may God siya, pero sa mata ng Diyos, godless siya. Pinaniniwala siya ni Satan. Huwag kang mag-alala. Okay? Mabuti ka naman tao. Wala ka namang ginagawa masama sa iba. Hindi ka naman nagmumura kagaya ng iba. Wala kang bisyo. Okay? May takot ka sa Diyos. Okay? Pupunta ka pa rin sa langit, huwag kang mag-alala. O sige, kain pa. I mean, gusto ko isipin natin dito mga anak ng Diyos, isang bagay. Okay? Dahil si Satanas matalino. Sa isang istorya po, nabasa ko lamang po